kita sa aking mga pangarap. San man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon. Siyensya, teknolohiya at iba pa. At syempre tayo po may kapartner. Pag ganitong araw ang ating correspondent from DOST. Siya po yung dating coordinator namin mga media, very friendly, kaya namimiss namin siya. Anyway, lagi ko naman siyang kasama, kaya hindi ko rin siya namimiss. Ito po ang ating si Miss Beth Padilla. Yes, Beth? Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako rito si Beth Padilla, kasama ng aking kaibigan si Terry Alpa, para magbigay sa inyo ng mga alaman tungkol sa siyensya at teknolohiya. Okay, medyo ninenervyos ang iyong boses. Siguro sa internet connection. Pero malakas naman siya, kaya lang may konting choppy. Okay, friend, introduce mo ng ating guest. Pero bago ang lahat, pabatid muna natin sa ating mga followers and viewers na kayo po ay nakikinig at nanonood sa aming programang Buhay OFW ngayon, Siyensya Teknolohiya na mapapakinggan po sa DWDD Armed Forces Radio 1134 kHz AM band. And of course, sa ating pong live streaming po ng AFP Radio at Buhay OFW ngayon at iba pa. At marami pa po tayong page na kung saan po ay tayo mapapanood. Okay, friend! Batiin mo na, ay pakilala mo na pala ang ating special guest today. Okay, ating panauhin ngayon ay kaibigan namin si Terry Alpa. Siya ay si Dr. Jonathan Naga. Kakatanggap nila ng isang award bilang 2025 Leeds Agricultural Award for Agricultural Research ng Philippine Advanced Science. Yes, friend. Technology. Friend, konting galaw lang. Konti lang. Medyo, Dok, di ba medyo choppy po yung ating kaibigan? Ano po? Medyo. Opo, medyo konting choppy po si Ma'am Beth. Okay, siyempre pabatiin na siya. Friend, habang kumukuha ka ng magandang signal, pabatiin na po natin si Doc John Naiga. Yes, Doc, ano po? Sige, siya. Sa ating po mga followers and viewers. Opo. Yes po. Opo, magandang hapon po sa lahat, lalo na po sa ating magiting na kaibigan po na si Ma'am Terry at saka si Ma'am Beth. Sa ating mga tagapakinig po, magandang hapon po sa lahat. Ayan. Ako po ay nandito po sa Isabela State University po sa ngayon. Yes, namimiss po namin yung inyong lugar. Friend, medyo nag-post ka. Sige, ayusin mo lang yung linya mo, ha? Okay. At kumusta naman po ang weather dyan sa inyo, Doc Naiga? Dito po ay nako, lumalakas ang ulan. Sa ngayon po, dito sa Isabela po ay maayos naman po ang panahon, hindi naman po siya maulan at hindi rin naman po siya mainit. Katamtaman lang po ang panahon po dito. Dito po sa Manila, medyo po maulan. Friend, sa'yo po. Sa'yo, friend. Maganda ba ang panahon mo dyan? Nagkaroon na naman kami ng konting baha. Hindi ba nakaka-addish yung baha namin itong nakaraang bagyo? Wala naman ako dadaan. Pero basta sa naman yung mga sasakyan. Basta naman ko. Pero hindi ko ba? Yes. Okay. Siguro, friend, tanungin na natin si Doc Naiga, no? Siya yung tinatawag nating Dr. Goat. Siguro, yung mga hindi pa po lubos na nakakakilala kung bakit po namin tinawag si Doc John Naiga ng Dr. Goat, alamin po natin sa mga ngayon lang po siya napakinggan kasi suki na po natin siya sa ating programa. Yes, Doc.
Ano po ba ang dahilan? Bakit po Dr. Goat ang tawag sa inyo? Ay, opo, actually, kaya yung iba po, ang tawag po sa akin ay gano'n nga po. At dahil po sa ating trabaho po sa Isabela State University, ako po yung director ng Cagayan Valley Small Ruminants Research Center. Ito po kulto sa pag-aalaga po ng kambing at saka karnero. Pero malimit po, nakatuon kami sa pag-aalaga po ng kambing. Ayan po. Ayun, at balita ko, kayo daw po ay nakakapag-produce ng mga machong kambing. Paano nyo po ba yung ginagawa? Actually po yung isa pong mandate po ng Small Ruminants Research Center po ng Isabela State University, ayun po yung mga paano po mag-alaga po ng kambing sa pamamagitan po ng ating tinatawag na mga biotechnology po, no? Kagaya ng artificial insemination, meron po tayong tinatawag po na embryo transfer technology na ginagamit po. Meron din po tayong ginagamit po ng natural breeding, at ito po ay pinapalagana po natin ito sa ating mga magsasaka, sa mga magkakambing po, kung paano po tayo nakakatulong sa kanila. Kasi po kami po ay gumagawa po kami ng mga special program po ng tungkol po sa pag-aalaga po ng kambing, pagpaparami po ng kambing through Farmer Livestock School Goat Enterprise Management, yung FLS GEM po na tinatawag natin. At ito po ay isang programa po na kaakibat po natin po ang ating supporters po ng isang departamento, yung PICARD o DOST PICARD, na kung saan sila po yung tumutulong din po sa atin, no? Like Department of Agriculture na kasama po natin, yung mga different SOCs po, no? Mga universities po na kasama po natin sa pagpalagana po ng mga teknolohiya sa pag-aalaga po ng kambing. Ayun. Okay, Miss Beth. Okay. Anong May tanong- Yes, go ahead. Oo. May tanong ako, Dr. Naiga, gusto ko magpapalaga ng kambing, dapat po ba ilan? Separate po ba yung kakain? Medyo hindi ko po ba makapture yung last na portion. Yung po gusto niyo po mag-alaga po ng kambing po. Oo, medyo choppy pa ng konti. Wala na kambing, ilan? Sabi pa. Friend, choppy. Hindi namin maintindihan, friend. Yan, sige. Naririnig mo na? Dinig ka namin pero medyo choppy. Naririnig mo na ba? Oh, napuputol-putol eh. Sige nga po. Sige, narinig Sige, mo na try yan. mo. Okay. Sige. Ang tanong po ay, kailan ba dapat nang-aalagaan ng kambing? Hindi siyang yung kakaliin o yung kakaliin? Ay, ganito na lang po. Kung sa amin po dito po ay ang purpose po talaga po kung saan kami po ay nagbibigay po ng mga programa sa pag-alaga po ng kambing, upang sa ganun po ay ito pong mga kambing na to ay ito po yung kinakatay at gawin pong ng karne, para po makapagputos po tayo ng mga karne po, no? So sa ngayon po kasi ay napakataas po ang halaga po ng ating mga kambing. Kinukulang po tayo, kaya po tayo ay nagsusumikap para sa ganun ay maipahiwatig natin, maibigay natin ay mga teknolohiya sa ating mga magkakambing, sa ating mga magsasaka, para sa ganun po ay meron tayong mga pagkukunan po ng karne ng kambing. Kasi po ito ay hinahanap-hanap po sa ngayon dahil napakaganda po ang karne po ng kambing kumpara po dun sa ibang karne na meron po tayo sa merkado. Ayan po. Okay. Pero hindi pa siya parang hindi pa mabango, parang hindi pa siya promoted mo, friend. Parang wala pang masyadong nagtitinda na nagkakambis. Opo, sa totoo lang po ay
talaga pong hindi pa siya yung ganun ka sikat kung sasabihin natin, kagaya po ng karni ng baboy, karni ng manok at saka karni ng baka. Kasi po ito po ay nasa mga lugar lang po na kung saan ay nandoon lang po natin makikita. Po sa Metro Manila po, marami po dyan sa Fairview. Di po ba? Ano po? Marami po nagtitinda po ng kambing po dyan. Tapos, pagkatitingnan din naman natin po, mayroon naman po mga restaurants na tinatawag natin na kambingan, mga ganun po. Tapos, meron din po mga nagbebenta po ng mga kambing, pero hindi po talaga siya sa public market po, no? Hindi po siya available sa public market. Bihira lang po yung public market po na meron pong nagtitinda po ng karne ng kambing. Kaya nagsusumika po tayo para sa ganun po ay hindi lang po sa mga restaurants o mga selected market. Kaya tinuturo po natin para po dumami po yung ating alagang kambing. Okay. Okay, friend, Okay. siguro, Di ba, tanong, friend, yung medyo meron chat, tayo friend. ginawa na lang. Medyo Oh, chat teka. pa, friend. Meron tayo ginawa na lang. At siguro, friend, baka Correct. makabawas Then? pag i-off mo muna yung video mo, tapos boses ka lang muna, baka yun makabawas. Kasi putol-putol ka, friend. Okay. Oo, para tungo naman tayo dun sa mga naging award po ni Doc John Naiga, kung paano niya po na-achieve na siya po ay makasama dun sa na-coverage natin, friend, yung nakuha isa si Doc Naiga na nakatanggap ng award. Doc, ano po ba yung award na natanggap nyo during that time with Dr. Fortunato de la Peña? Opo, isa po ako sa mga napalad na nakatanggap po ng award. Ito pong award na po ay bigay po ng ating yung PhilAS po, yung Philippine Association for Advancement Science and Technology, na pinamumunuan po ni former Secretary de la Peña. Yes. Ito po ay sponsor po ng LEEDS, no? LEEDS Award. Ang nakuha ko po ay yung LEEDS Agri Award under Agricultural Science po. Yun po yung award po na natatanggap ko po, na kung saan ay related po doon sa ating mga pinag-uusapan, na ang ating layunin po ay nakakatulong po sa ating mga magsasaka in terms of science behind of raising goats, sa pamamagitan po ng mga paggamit po ng panibago o mga bagong teknolohiya sa pag-alaga ng kambing. At saka po yung tinatawag natin na transfer technology, na kung saan ito po ay nai-transfer po sa ating mga magsasaka, sa ating mga negosyante, na sa pamamagitan po ng gabay po ng Technology Business Incubation Program natin. So, hindi lang po tayo sa pag-aalaga po ng kambing, meron din po kaming tinatawag na Technology Business Incubation, kung saan tech transfer po activity ang ginagawa ko natin para makakatulong din po dun sa ating mga business sector. Ganun Okay. Friend, go ahead. Ayan yan. Baka okay na. Baka may karagdagang ang tanong. Sige po. Sige. Ang tanong ko kay Dr. Naiga, Yan, okay. bakit pala kambing ang naisip mo, hindi o baboy o kalabaw? Sige. Ayan, ang linaw mo na. Opo. Sige po, Doc. Okay, wala Magandang- nang video, okay lang. Magandang tanong po yan, kasi kung titingnan po natin sa mga karamihan po sa ating mga technology generators at saka mga researchers, nakapokus po talaga po sila sa research ng baboy, mga manok, sa baka. Pero yung kambing po ay medyo napag-iiwanan na. So, ang ginagawa ko namin sa grupo po namin, under the support program ng DOST PCARD, na kung saan ako po personally, sabi ko, bibigyan natin ng halaga yung pag-aalaga ng kambing, kasi yun po yung aking dissertation po yung aking PhD, dissertation ko po yan, na nakikita ko po na 98% po ng ating mga raisers po ng kambing ay nanggagaling po sa backyard, na kung saan dapat po ay magbibigyan natin sila ng tulong, kasi ito po yung livelihood program po ng ating mga magsasaka sa rural areas, na kailangan po nating matulungan
Para sa ganun na yung kambing po ay hindi lang po pang pulutan, hindi lang pang birthday, hindi lang pang fiesta, kung hindi, ito po ay isang negosyo na po talaga na maibibigay po natin sa ating mga magsasaka haba pong nandiyan po yung ibang mga commodity po na kagaya ng palay, mais, mga gulay. Iyon po may mga pagkakataon po na pwede rin po sila mag-alaga ng kambing. Kasi hindi naman po masyado kamahalan ang pag-alaga ng kambing. Gawa nung marami naman po mga damo sa paligid na ipapakain natin sa ating alagang kambing. Kaya ako po ay personally nakikita ko yung mga problema. Kaya yung aming mga research activities po ay nakatuon po doon sa pag-alaga ng kambing kasi bibihira nga po yung mga experts or mga scientists po o mga researchers na yung binibigyan po nila ng pansin ay yung kambing. Kaya po ako nakapag-decide po personally with my team na bibigyan natin ng pansin ang pag-alaga po ng kambing. Ganun po. Okay. Pero may alaga po kayo din sa bahay? Sa inyo po? May alaga po kayong kambing? Dati po, marami po akong alaga ng kambing, kaya po ako ay natutuwa po sa pag-alaga ng kambing kasi personally, nag-alaga po talaga ako ng kambing. Kaya lang, nung nagkakaroon na po ako ng project po sa Isabela State University at pinatayo ko po yung Cagayan Valley Small Ruminants Research Center dito sa Isabela, hininto ko na po yung pag-aalaga po ng kambing para po wala pong conflict of interest. Nakafocus po tayo doon sa mga researches at saka sa training programs na may tutulong natin sa ating mga magsasaka. Okay. Friend, tanong ko lang si Doc, ano po bang naitulong sa inyo ng PICAARD? Kasi yung PICAARD laging nakadikit din doon sa mga programa nyo. Ano po ba yung mga naitulong nila? Actually po, malaki po ang naitutulong sa amin ng PICAARD. Ano po? Yung aming programa po dito sa artificial insemination po, kami po ay nabibigyan po ng mga facilities, mga equipment po, na kung saan nakapagbuo po kami ng laboratory ng semen processing. Doon po namin pinoprocess po yung mga similya ng kambing para po sa ganun ito po ay cryopreserve na kung saan ito po ay nagtatagal para sa ganun ay makakalayo po yung mga similya doon sa ating sa mga lugar na kung saan kailangan po ng ating mga magsasaka. Hindi lang po yun, no? Yung pong research po namin sa sa standardization po ng slaughtering at saka cutting, nakapagpatayo po kami ng AA slaughterhouse po dito sa Isabela State University na kung saan nagiging model po din ito sa mga local government units at saka sa mga private sector na kung saan pwede naman po nilang gagayahin po, no? Kaya sa ngayon po meron na tayong partner ng private institution na meron na po silang sariling slaughterhouse, AA na rin po, plus processing facilities na ibinibigay po rin ng DOST card. Ito po ay FDA, no po? FDA processing facilities po, accredited po ito ng FDA. Para sa ganun, yung mga produkto po na nagagawa ko natin sa pamagitan ng pag-process ng kambing, nakalagay na po sa dilata, nakalagay na po sa mga vacuum pack. Ito po ay naibebenta po natin na wala po tayong violation po sa FDA kasi po ito ay sinusunod po natin yung requirement po ng FDA upang sa ganun ay magiging safety po yung ating mga consumer. Lahat po to ay itong mga facilities po, equipment po natin ay bigay po ng DOSTP card. Plus yung po ating mga training programs po, no? Grow Farmer Livestock School, Growth Enterprise Management. Yung tawag po natin ay FLS GEM. Ito pong programa na to, ito yung modality po natin na ginagamit po natin sa ating mga magsasaka. Sorry po, hindi lang po Region 2 ang nakikinabang po dito. Actually, kaya po ako nabigyan din po ng award po kasi yung programa po natin na kasama po natin o funded by DOSTP card, ito po ay sinasakupan po namin ng 10 regions po, no? Halos buong Pilipinas na kami po ang nag-lead po niyan. Kasama po namin ibang mga universities at saka local government unit. Ngayon, itong FLS GEM po, ini-embrace mo na ito ngayon ng Department of Agriculture through ATI na kung saan sila na po yung
nagko-continue po ng pagkakandak po ng training. With our assistance po, nandyan din po kami, kasi ito po yung part ng sustainability program. So nakakalayo tayo, no? Through research po, hanggang sa nagkakaroon na tayo ng extension program, at nagkakaroon na rin tayo ng commercialization program para po doon sa ating mga produkto na nagagawa po out of the goat meats, na kung saan ito po ini-embrace na ngayon ng ating mga processors, mga industry players, at saka yung mga companies po na gusto po mag-produce ng mga kambing. So, napakalaki po ang tulong ng DOSTP card. Yes. Kasi nabibigyan po natin ng siyensya o science po yung ating mga processors, mga magsasaka, at saka mga ating mga industriya or industry players po, na yung pong tamang pamamaraan po sa pagkatay ng kambing, alaga ng kambing, o paano mag-process ng kambing at paano po madadala sa merkado, ito po ay tulong po ito ng ating DOSTP card. Of course, with other collaborations din po ng ating partners natin sa Department of Agriculture na kakibat po natin doon sa pagsulong po at pagdadala ng teknolohiya doon sa ating mga magsasaka. Ayan po. Ayun, galing ng Pika Art. Okay. Ano? Yes, friend. Ako, sir, kasi in-encourage natin na magkaroon ng backyard farming through pag-raise ng kambing. Paano yung pagkatay nila? Hindi dadaan sa meat inspection. Di ba dapat may tatak na approve? Then, yung paano maiwasan kung merong foot and mouth disease yung kambing, ibibenta sa market. Kasi mga small time lang silang magkakatay eh. Paano po yun? Usually po pagka gano'n, ang protocol po natin dyan is kung bago po natin makatay po yung kambing dun sa ating mga backyard racers, meron po kaming ipinalagana po na sa part ng aming mga training programs, kahit even in the Zoom meetings or in mga summit or mga congress, na goat congress halimbawa, ay yung pong tinatawag po natin na good animal husbandry practices for goats, na kung saan ay ipinagbabawal naman po natin talaga na magbenta ng may sakit na kambing na po. So, dapat ito po ay in collaborations with the local government units po, na kung saan dapat malinis at maayos naman po yung kambing. Dapat walang sakit po na itong mga kambing natin na kakakatayin or dadalhin natin sa ating slaughterhouse. Pero tama po kayo, Ma'am Beth, na sa ngayon, dahil po ay marami po tayong mga backyard racers, hindi po naman po lahat ay nadadala sa slaughterhouse. Yung iba po ay dinadala lang po nila sa mga kakatayan nila. Kaya lang, itinuturo pa rin natin doon sa ating mga backyard racers na kung sakaling magkatay man po sila, kailangan susundin pa rin nila tamang proseso sa pagkakatay ng kambing. Upang sa ganun ay magiging safety po yung kambing natin, walang sakit, at saka magiging malinis din po yung mga alaga natin na kambing, na kung saan ito ay dadali natin sa merkado. Kahit po mga restaurants po, nakakandak po kami ng mga awareness program po sa ating mga restaurants na kung hindi maidadaan sa slaughterhouse, kailangan ay sa tamang pamamaraan yung pagkatay ng kambing pa, o sa gano'n magiging malinis po. Bawal po talaga na magbenta o magkatay ng kambing na meron pong sakit, na gaya po ng minimension nyo po ng mga sakit po ng kambing, Ma'am Beth. Okay, thank you po. At saka isa, friend, di ba marami nakikinig tayo mga OFW. Oh, yes. So, ang mga natitira sa bahay dyan, yung mga nanay, yung mga tata, yung mga tita. So, gusto nila mag-training. Ano po sila pupunta pag-aalaga ng kambing? Ay, ano po, ganito ang gagawin po nila. Marami naman pong halos lumaganap na rin po mga teknolohiya natin sa pag-aalaga po ng kambing. Pwede po sila pumunta doon sa kanya-kanya nilang local government unit po. Doon sa office ng agriculture office po, no? Municipal Agriculture Office, kung saan ando doon po yung mga natitrain po natin ng mga technicians na nakakatulong po sa kanila. Pwede rin po sila pumunta sa mga ano po, yung ATI offices, kagaya Agricultural Training Institute office, na humingi ng tulong.
At saka yung po mga agricultural universities po, no? So, schools and universities, pwede po sila pumunta ho doon para sa ganun ay hihingi po sila ng advice kung paano po sa pag-alaga ng kambing. O kaya, pwede po silang mapag-connect po sa amin. Ano po, bigay niyo po yung number namin and then we can make some arrangement po regarding po sa pag-alaga ng kambing. Yes, Okay. nice. Ang ganda. Okay, Friend. ano ba sila yung nasasama din ba yan sa iForward ng OFW? Narinig niyo po yun, Doc? Actually po, yes po. Actually, ano po, marami po kaming clients po actually na mga OFWs na kung saan ay tumatawag po sa amin. Ano po, hindi man directly na sila po yung nag-aalaga po ng kambing, pero yung po mga kanilang mga kamag-anak, yung kanilang mga pamilya nandito sa Pilipinas, eh sila po yung lumalapit po sa amin. Ang ginagawa po ng ating mga OFW habang nasa abroad po sila po yung nagbibigay ng pundo, capital po, no? Para doon sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang pamilya, o sa ganun ay mag-alaga po ng kambing. Marami po kami mga OFWs po na natutulungan para po dito sa livelihood program sa pamamagitan ng pag-alaga ng kambing. Actually, hindi nga lang po OFWs po, pati po mga military na about to retire. Yan ang babanggitin ko nga, Doc. Natutulungan din po namin. Pati na rin po yung mga balik kaibigan po natin. Ano po, balik yung po mga kaibigan po natin. nagbalik loob, Ano po? kailangan nila yan. Opo, yes po, lagi po kami na-invite po niyan para po sa ganun ay Nice. matutulungan, mabibigyan po sila ng mga oportunidad po para makapag-alaga din ng kambing. Yes, siguro po one time, Doc, bigay niyo Hindi sa amin, na ako. oo, bigay niyo sa amin yung kanilang mga FB para ma-interview natin at matanong natin sila kung ano masasabi nila dun sa mga proyekto nyo sa goat racing para sa ating mga militar at saka mga nagbabalik loob. Okay yan. Okay, friend. Ano yung Opo, sabi? opo. Yes, friend. Yan. Okay. Dapat estimate po, magkano po yung halagang panimula na i-ano namin, na ilalaan sa pag-aalaga ng Okay, kambing? good. Ito po, actually, ikala ko natin ng konting halaga po. Sa alam mo, pagka bumili tayo ng isang inahin na kambing po, yan po ay naghalaga po ng mga, sabihin na natin mga 5,000 pesos bawat inahin. Ano po? Tapos, kung may 5 inahin po ang isang farmer, 5 inahin po, so that's about, sabihin na natin na 5,000, 50,000 po yun, plus yung housing po niya na mga 10,000 kamo na lang, ay umabot po siya ng mga 60,000 pesos para po makakapag-alaga ka ng 5 inahin. Alam niyo po yung base po doon sa aming pagsusuri, ito po ay national data po to, no? Kasi 12 regions nga po yung hawak namin po eh. 10 regions po, no? Ito po ay average na data po na nakukuha namin na ang farmer po, ang isang magsasaka po na may alagang 5 inahing kambing, 5 po inahing kambing, sa isang taon po, ay pwede siyang kumita ng 20,000 pesos. Wow. Sa isang taon, yung 5 inahin na kambing. Pagka po ay may 10 inahin po siya, pwede po siyang kumita ng around mga 50 to 60,000 pesos sa isang taon. Pagka meron po siyang 20 na inahin, 20 heads na inahin, ay pwede siyang kumita ng mga 100 to 120,000 pesos po. Yun po yung mga data po na meron kami. Kaya, in-advise po namin yung mga farmers na gusto po mag-umpisa sa pag-alaga ng kambing, mag-umpisa sila sa 5, then 10, hanggang magiging 20. Pero, hindi lang po yan eh. So, ang kinikita po ng magsasaka po, base po sa binabanggit ko, ay talaga po datos po namin yan. Pero, dapat po, sundin po ang tamang teknolohiya. Meron po kami mga tinatawag na basket of technology options na ibinibigay po sa aming mga magsasaka para sa ganoon ay susundin po nila para tama po ang kanilang pag-alaga ng kambing. Kasi sabi nga nila maselan daw po yung kambing pero pagka ito po ay pero pag ang teknolohiya po na binibigay po natin ay sinusunod po,
ay nagiging mataas naman po ang success rate ng ating mga magsasaka. Kumikita na po sila. Marami po tayo dyan, ano? So, inais ko lang po ibabahagi po sa lahat na halo-halo po yung aming mga kliyente po sa pag-alaga ng kambing. Meron kaming backyard racers. Ang backyard po racers natin ay magre-race po yan ng 5 inahin hanggang ng 20 na inahin. Above 20 heads po, yun ang tawag po natin ay commercial racers na po. Yun, no? 100, 200, 300. Meron pa kami mga farmers po na umabot po ng 1,000, yung kambing niya na inalagaan, 2,000. Depende po sa kakayahan. Yun po, depende po yan sa kakayahan ng magsasaka. Ito po ay enterprise na po talaga, no? Malakihan na negosyo na po yun, na kung saan sila naman po ay kumikita. Ayun. Okay. Opo. Ayan na, friend. Medyo yung ating oras ay nagbibigay na ng signal. Siguro po, inga na lang natin. Yes. Bitin na bitin pa rin, no? Oo, di bali magkakaroon tayo ng part 2 kay Dr. Naiga. Doc, yun na lang pong mensahe nyo para sa ating mga OFW at siyempre po sa ating mga sundalo. Go ahead po. Opo, sa lahat po nating mga OFW, sa ating po mga kliyente, sa mga magsasaka, mga negosyante na gusto po mag-alaga unang kambing, advice po namin kayo na makikipag-ugnayan po kayo sa amin at huwag po kayong mag-alala po, napatayo na po kami ng isang kumpanya po sa ngayon na sila na po yung bumibili po sa mga kambing po na naipoproduce po ng ating mga magsasaka, na i-connect na po natin yan sa industriya po kasi kailangan po natin ng raw materials po talaga kasi ang kumpanya po na partners natin ngayon ay sila na po yung gumagawa ng mga dilata po, no? Parang sardinas na rin po ang dating, gano'n po. Ngayon, goat in cans na po ito ngayon, na kaldereta, kilawin, adobo na nakalata na po na ito na po ay dinadala sa merkado. So, pwede po kayo makikipag-ugnayan po sa amin. Isa na maililink po namin kayo sa pag-alaga ng kambing at saka pagbibenta po ng kambing kung saan ito po ay tulong namin sa Isabela State University po with the assistance of the PCAR DOST para sa ganun matutulungan po yung ating mga magsasaka at mabibigyan po natin ng pagkakataon po yung ating mga consumers na makakarating po sa kanila yung mga kambing na karne na sinasabi po natin. Yan po. Ayan yung mga medyo... Matikman natin. Yes, friend, yung medyo lazy magluto kasi pag hindi ka eksperto, parang hindi maganda yung dating ng luto, minsan maanggo. Kaya kailangan alam mo rin yung technique. Siguro si Doc, alam na alam po yan kung paano yung mawala yung parang anggo ng amoy ng kambing. Opo, may standard po dyan po, no? May nakapagsulat na po kami yan ng Philippine National Standard po ng kakatay ng kambing at saka yung yung pagkakat po ng kambing. Kaya po, naiwasan po yung mga ganyang mga amoy-amoy kasi po, nasa handling po yan eh. No? Sa pagka-proper handling po, maiiwasan po natin yung maanggo na karne ng kambing. Ayan. Okay, friend, Beth Padilla, magpakita ka na dahil magpapaalam ka na. Pagsamantala mong pamamalam, thank you so much. Yes, friend. Pakita mo na ang iyong beauty. Nawala na raw. Teka nga yun. Kasi parang nagluluko talaga eh. Sige, Hindi magpaalam kumano ka na talaga lang. yung tama. Boses mo na lang. Sige, go ahead. Oh. Sa susunod may photo na lang ako, friend. Okay na sa akin. Hanggat hindi okay signal mo, picture mo na lang lagay mo dyan. Okay. Okay, ang iyong Picture na lang. pansamantalang pamamaalam. Go ahead. Sige, maraming salamat sa DWDD sa pagkakataon na ako ay makasama sa programa ni Terry Alpa, sa mga katropa natin at ang ating mga kaibigan, mga OFW. Tandaan niyo po, ang DOST ay nandito lamang sa inyo. One DOST for you. Salamat po, Dr. Naiga and friend Terry. Sa susunod. Thank you po, John Naiga. And of course, ang ating pong PCAR, palakpakan po natin sila. Yan. At ang ating pong masipag na DOST correspondent, Miss Beth Padilla, na hindi nyo po makita ngayon, pero sa susunod po, aayusin na niya yung internet. Mukhang nasa bundok siya eh. Palakpakan po natin, Miss Beth Padilla. Yes, thank you so much sa lahat po.
nanonood po ngayon sa apat na sulok ng mundo, ang Bantay at Kasangga ng OFW International, na marami pong chapter, di na po natin babanggitin lahat. At syempre ang ating pong founder ng Bantay at Kasangga, Albert Guanzon, na lagi po rin natin kasama dito. At sa ating pong mga sundalo, mga katropa, ayan, napakinggan nyo ang magandang programa ni Doc John Naiga, aka Doc Goat. At syempre po, maraming salamat sa ating mga bossing dyan po sa DWWD, katropa natin, ang ating mga sundalo. Relax lang po, stress-free and be happy. God bless po sa lahat, bayani ng ating modernong bansa, yes, ang OFW, at of course, ang ating mga tunay na bayani, ang ating mga sundalo. God bless and bye-bye po kayo po. Thank you po, Doc Naga. Thank you. Thank you po. Salamat po. Salamat. See you again. Salamat. Yes.